Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Pagkatapos, dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at dooy tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, "Dumating na ang takdang panahon. Malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita." Si Jesus ay dinala sa disyerto kung saan siya ay sinubok sa loob ng 40 araw. Ang kombinasyon ng disyerto at 40 araw ay nagpapaalala sa atin ng kasaysayan ng Israel. Matapos ang kanilang paglaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ang Diyos ay nakipagtipan sa kanila sa disyerto. Nanatili sila doon sa loob ng 40 taon bago tuluyang pumasok sa lupang pangako. Sa paglipas ng panahon, ang disyerto ay naging simbolong lugar kung saan nabuo ng Israel ang isang espesyal na ugnayan sa Diyos. Ang lahat ng kanilang mga pangangailangan tulad ng pagkain, tubig, tirahan at iba pa ay ipinagkaloob ng Diyos. Sa disyerto din sinimulan ni Jesus ang kanyang ministeryo sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga tao kung ano ba ang tunay na mahalaga sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang Kwaresma ay isang panahon para sa ating mga Kristiyano na magtungo sa disyerto upang mabusog ng salita ng Diyos at para makapakinig sa Diyos upang makagawa ng mga tamang desisyon sa buhay. Sa unang linggo ng Kwaresma, pinapaalalahanan tayo sa Ebanghelyo na manindigan sa mga bagay na tunay na mahalaga at iwasan ang mga bagay na maaaring magdala sa atin tungo sa masama sa pamamagitan ng panunukso ni Satanas. Si Jesus man ay hindi nakaligtas sa panunukso ng demonyo, ngunit tinuruan niya tayo kung paano haharapin ang mga ito para mapagtagumpayan. Alam naman natin na ang tanging layunin ng demonyo ay lituhin at mailayo tayo sa Diyos. Batid niya ang ating mga kahinaan, kaya't ginagamit niya ito upang tayo ay mabitag sa kanyang panunukso. Kaya nga, tulad ni Jesus, manatili tayong nakakapit sa Diyos sa pamamagitan ng palagiang pananalangin tulad ng paghiling sa Diyos na huwag niya tayong ipahintulot sa tukso. Ang ating kasalanan ay nagmumula sa pagsuko sa tukso, kaya hinihingi natin sa Ama na huwag tayong ipahintulot sa tukso. Sa salitang Griego, nangangahulugan itong huwag mo kaming pababayaang pumasok sa tukso at huwag mo kaming tulutang sumuko sa tukso. Ayon sa Katesismo ng Iglesia Katolika, huwag mo kaming ipahintulot sa tukso ay nangangahulugan ng isang pagpapasya ng puso. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Walang sino mang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kung nabubuhay tayo sa Espiritu, ay maglakad rin tayo sa Espiritu. Sa ating pagsang-ayon sa Espiritu Santo, ay binibigyan tayo ng Ama ng lakas. Walang pagsubok na ibinibigay sa inyo na hindi kaya ng bawat tao. Ang Diyos ay tapat at hindi niya papayagang kayo ay matukso
ng labis sa inyong kakayahan, at kaakibat ng tukso ay bibigyan din niya kayo ng paraan ng pag-iwas upang ito ay inyong mapaglabanan. Sapat ang grasyang ibinibigay ng Diyos sa atin upang hindi tayo mahulog sa tukso, at nasa ating pagpapasya na lamang kung papatulan natin ang mga paghimok ng kasalanan sa ating buhay. Ano-ano kaya ang maaari nating gawin upang mapaglabanan ang mga mapang-akit na tukso? Unang-una ay ang ating pagdidesisyon na ilayo ang ating sarili sa mga okasyon o pagkakataong maaari tayong magkasala. Ibig sabihin ay umiwas tayo sa mga sitwasyon, mga tao at mga bagay na maaari tayong makagawa ng kasalanan. Ikalawa ay ang pagpapahalaga sa sarili at sa kapwa. Sapagkat kung alam mo ang iyong halaga at ng iyong kapwa, maiiwasan nating makapanakit, mang-abuso, makapag-isip at makapagsalita ng masama. Ang tangi lang nating hangad ay ang kapakanan, pagmamalasakit, pagdamay at pagmamahal na maibibigay natin sa iba. At ang ikatlo ay ang pananalig sa mga salita at pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Kung buong puso ang ating pagsampalataya sa Diyos, walang kapahamakan at mga tukso na magwawagi sa ating buhay.